Upang mabayaran ang utang ng kanyang pamilya, napilitan ang batang modelo na pumunta sa isang hotel at pumasok sa silid ng isang matandang kalbong lalaki. Habang naghuhugas siya sa banyo, tuwang-tuwa nitong inalis ang kanyang tapal odo. Ngunit bago pa makapagpalit ng damit si Angel, isang malakas na tunog ang narinig mula sa labas. Nang tingnan niya, natamba ang matanda sa sahig. Agad na tumawag si Angel sa manager ng hotel para humingi ng tulong. Ngunit pagdating ng manager, wala na ang matanda. Nang marinig ni Angel na tatawag ito ng pulis, nagmakaawa siya. Masyado pa akong bata, huwag ipaalam sa pamilya ko na ginagawa kong ito. Ngunit bilang isang responsableng manager, hindi ito naawa sa kanya. Makalipas ang kalahating oras, ipinatawag sa presinto ang kanyang guro at lola. Labis ang hiya ni Angel at hindi na niya maitaas ang kanyang ulo. Ayaw gulatin ng pulis ang matanda, ngunit kailangan niyang sabihin ang totoo. Ang apo ninyo ay nasangkot sa ilegal na trabaho. Masyadong nasabik ang kanyang kliyente at inatake sa puso. Namula sa kahihiyan ang lola at galit na sinermonan si Angel dahil sa kanyang kawalang hiyaan. Ngunit sa kabila nito, labis din siyang nagsisi. Kung hindi dahil sa kanilang mga utang, hindi sana napilitang gawin ito ng kanyang apo. Dahil sa takot sa kahihiyan, itinanggi ni Angel na may kinalaman ang kanyang modeling agency. Sinabi niyang lumapit ang matanda sa kanya ng pribado. Dahil dito, nalinis ang kanyang pangalan at hindi na siya kinailangang ikulong. Pinayuhan siya ng pulis na mag-aral ng mabuti sa hinaharap at saka siya pinalaya. Nagmamakaawa si Angel sa kanyang lola at guro na huwag ipaalam ito sa kanyang ina. Sobra na ang dinanas niyang sakit matapos siyang ipagkanulo ng aking ama. Hindi na natin kailangang dagdagan pa ang kanyang hinagpis. Wala nang nagawa ang lola, kundi sang-ayunan nito. Ngunit upang maprotektahan si Angel mula sa masasamang lalaki, pinilit ng lola na huminto siya sa pagiging modelo. Napilitan siyang magbitiw sa kanyang ahente. Galit na tumutol ang ahente dahil si Angel ang kanyang pinakamalaking pinagkakakitaan. Kung magre-resign ito, mawawala ang potensyal na milyon-milyong kita. Sinabi ng ahente sa lola na si Angel ang kanyang pinaka-promising na modelo at siguradong kikita ito ng milyon-milyon kada taon. Nangako siyang hindi na niya papayag ang masangkot si Angel sa anumang ilegal na gawain. Ngunit matigas ang lola, mas pipiliin niyang mawala ng bahay kaysa ipagsapalaran ang kinabukasan ng kanyang apo. Upang masiguro na hindi na babalik si Angel sa modeling, pinadala siya ng lola sa kanyang ama. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng kanyang madrasta. Dahil dito, napilitan ang lola na isiwalat ang buong pangyayari. Labis na napahiya at naawa ang ama ni Angel sa kanyang anak kaya itinira niya ito sa kanya, balak niyang palakihin at gabayan ito ng maayos. Gayunpaman, malupit ang madrasta ni Angel. Pinapagtrabaho siya nito sa bahay at ipinagbabawal siyang lumapit sa kanyang anak. Mas malala pa, ikinalat nito sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa madilim na nakaraan ni Angel. Narinig ito ng asawa ng isa sa kanyang mga kaibigan. Isang Maniokis na lalaki ang nakaisip ng masama at sinubukang guluhin si Angel sa harap mismo ng kanyang asawa. Pilit na lumaban si Angel at itinulak ang lalaki. Ngunit sa halip na pag-alitan ng kanyang asawa, sinisi siya ng babae at nilate sa harap ng maraming tao. Ginamit ito ng kanyang madrasta upang palabis ng immoral si Angel, sinasabing masama ang impluensya niya sa kanyang anak. Kung hindi palalayasin ng ama si Angel, aalis siya kasama ang kanyang anak. Sa kanyang pagiging duwag at makasarili, iniwan muli ng ama si Angel at pinabalik siya sa kanya. Lola kinagabihan, pagod na pagod pisikal at emosyonal bumalik si Angel sa paaralan. Sa kanyang gulat, niyaya siya ni Lovetelli na makipag-date. Matapos siyang pagtaksila ng kanyang kasintahan, napagtanto ni Lovetelli na si Angel talaga ang mahal niya. Kinagabihan, dumating si Lovetelli sa bahay ni Angel sakay ng isang mamahaling sasakyan. Dahil sa kanyang kaakit-akit na itsura at mabuting asal, nagustuhan siya ng pamilya ni Angel. Napanatag silang hayaan si Angel na lumabas kasama niya. Taos-pusong humingi ng tawad si Lovetelli at nakiusap kay Angel na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Dahil sa madalas na pag-abandona sa kanya ng matatandang lalaki, lubhang naantig si Angel, kaya tinanggap niyang muli ang kanyang unang pag-ibig. Samantala, mula nang umalis si Angel, nagpadala ng iba't ibang modelo ang ahente sa silid ni Alex. Ngunit lahat sila ay masyadong makamundo. Wala siyang maramdaman na koneksyon sa kanila tulad ng naramdaman niya kay Angel. Sa mga panahong yon, binabasa ng anak ni Alex ang isang magazine kung saan tampok si Angel. Nainggit siya at gusto ring sumikat at kumita ng malaking pera. Dahil dito, nagpunta mag-isa si Giovanna sa modeling agency para magpa-audition. Ipinakilala niya ang sarili bilang kaibigan ni Angel. Matapos ang masusing pagsusuri, napansin ng ahente na may talento si Giovanna sa pagpapakita ng estilo at bihasa sa mga patakaran ng alta sosyedad.
Dahil dito, ipinadala ng ahente ang kanyang kasintahang si Anthony upang ipaliwanag kay Giovanna ang tungkol sa pink contract. At tama nga, hindi alintana ni Giovanna ang pagbebenta basta't kikita siya ng malaking pera. Matapos ang ilang negosasyon, nagustuhan nila ang isa't isa at nauwi sa pagtulog ng magkasama. Makalipas ang ilang araw, natuklasan ng ahente ang kanilang relasyon nang maamoy niya ang pabango ni Giovanna kay Anthony. Nagngingit-ngit sa selos at galit ang ahente. Hindi niya kayang itaboy ang kanyang batang at matipunong kasintahan, pero ayaw rin niyang mawala si Giovanna, na nagbibigay sa kanya ng malaking kita. Sakto namang dumating si Alex at humingi ng rekomendasyon para sa mas bata at inosenteng mga modelo. Nagkaroon ng ideya ang ahente kung makakahuli si Giovanna ng isang bilyonaryo, baka mawala na siya ng interes kay Anthony at iwan ito. Kapag nangyari yun, babalik si Anthony sa kanya, at bibigyan siya ni Alex ng malaking tip. Parang pagpatay sa dalawang ibon gamit ang isang bato. Suot ang isang mapanuksong damit at matingkad na pulang lipstick, nagtungo ang batang modelo sa hotel upang makipagkita sa kanyang kliyente. Ngunit laking gulat niya nang matuklasan na ang bumili ng kanyang serbisyo ay walang iba kundi ang sarili niyang ama. Nanigas si Giovanna sa pagkabigla. Labis namang napahiya si Alex. Mula nang ipanganak si Giovanna, binilhan niya ito ng pinakamamahaling damit at pinag-aral sa pinakamagagandang paaralan. Paano siya naging isang Magdalena? Sumagot si Giovanna, "Ikaw ang walang hiya, Papa. Ilang babae na kaya ang dinala mo sa kama na ito? Hindi mo man lang ako inalagaan, pati mga credit card ko, pinutol mo. Gusto ko lang patunayan na kaya kong kumita ng pera sa sarili kong paraan." "Masama ba yon?" Sagot ni Giovanna. Naputol ang kanilang pagtatalo nang biglang sampilan ni Alex ang kanyang anak. Inirekomenda ng psychologist na maglaan ng mas maraming oras si Alex sa kanyang anak, suportahan ang kanyang mga pangarap, at huwag siyang basta-basta sisihin. Matapos kumalma, hinarap ni Alex ang ahente at inamin na siya ang ama ni Giovanna. Gulat na gulat ang ahente at agad na nag-alok na tanggalin si Giovanna sa agency. Ngunit sa kanyang pagkagulat, pumayag si Alex na ipagpatuloy ng kanyang anak ang trabaho roon. Dahil gusto ni Giovanna ang pagiging modelo, susuportahan niya ito. Ngunit may mahigpit siyang babala mula ngayon, maaari lang bigyan ng ahente si Giovanna ng legal na modeling jobs. Kung muling magbenta ng serbisyo ang kanyang anak, ipakukulong niya ang ahente. Pagkatapos, nagtungo si Alex sa bahay ng kanyang dating asawa at binigyan si Giovanna ng isang itim na credit card. Pinayagan niya itong ipagpatuloy ang pagmomodelo, ngunit mahigpit na ipinagbawal ang anumang serbisyo sa mga kliyente. Upang mapabuti ang relasyon nila ng kanyang anak, nagplano siya ng isang weekend family trip. Inimbitahan pa niya silang magdala ng mga kaibigan upang magsaya. Dinala ni Giovanna ang kanyang kaibigan sa isang yate para magbakasyon kasama ang kanyang ama. Hindi niya alam na minsan nang nagkaroon ng bawal na relasyon ang kanyang kaibigan at si Alex. Pareho silang labis na nahihiya at nagkunwaring hindi kilala ang isa't isa. Mas lalong naging komplikado ang sitwasyon nang matuklasan ni Giovanna na ang kasalukuyang kasintahan ng kanyang kaibigan ay pamangkin pala ni Alex. Habang pinapanood niyang hinahalikan ng pamangkin niya si Angel, napuno ng selos si Alex. Ngunit hindi natinag si Angel sa matalim niyang tingin sa halip, sinadya pa niyang maging mas malambing sa kanyang kasintahan sa harap mismo ni Alex. Nang makita niyang nagiging masyadong malapit ang dalawa sa loob ng tent, gustong-gusto niyang paghiwa-hiwalayan ang katawan ng kanyang sariling pamangkin. Napansin ng kasintahan ni Alex ang kanyang masamang timpla at tinanong kung ano ang problema. Nagsinungaling siya at sinabing nag-aalala lang siya para sa kanyang anak. Kahit na gumawa ng mga hakbang ang kasintahan niya upang akitin siya, hindi niya ito nagawang pansinin. Kinabukasan, habang nasa dagat ang iba, isinandal ni Alex si Angel sa pader. Sinabi niyang gusto niya ito at hindi kailanman susuko. Gagawin niya ang lahat para bumalik si Angel sa kanya ng kusa. Ngunit sa kilos ni Angel, malinaw niyang ipinapakita na wala na siyang interes kay Alex. Ang gusto lang niya ngayon ay ang kanyang kasintahan. Ilang araw ang lumipas, hindi na napigilan ni Alex ang kanyang pananabik. Nagpunta sa eskwelahan ni Angel upang makita siya. Ngunit nang makita niya ang matamis na pakikitungo ni Angel sa kanyang pamangkin, halos mabaliw siya sa selos. Nang umalis ang kanyang pamangkin, handa na siyang bumaba ng sasakyan pero biglang lumitaw ang ina ni Angel. Doon pumasok sa isip ni Alex ang isang masamang plano. Sa kabila ng kanyang pagiging abala bilang isang bilyonaryo, dumalo siya sa pulong ng mga magulang sa paaralan ng kanyang anak. Matapos ang pulong, nilapitan niya si Carol at pinapurihan ito sa pagpapalaki ng isang napakabuting anak. Dahil naging kaibigan ni Angel ang kanyang anak, malaki raw ang naging pagbuti ng pagganap nito sa eskwela. Pagkatapos, dinala niya si Carol sa isang marangyang hapunan at sinundo gamit ang kanyang mamahaling sasakyan.
Sa sunod-sunod nilang pag-uusap, pinuri niya si Carol bilang isang mabait at kahangahangang babae, eksaktong tipo niya. Hindi nakapalag si Carol sa isang matipunong, matamis magsalita, at matagumpay na lalaki. Nagmistulang isang 18 anyos na dalaga si Carol, puno ng kilig at kaba. Nang makita niyang bumigay na si Carol, hinalikan siya ni Alex sa labi. Pagkatapos ng halik, nagkunwari si Alex na nadala lang siya sa ganda ni Carol kaya niya nagawang gawin iyon. Sa tuwa ni Carol, hindi niya napigilan ang luhang pamatak sa kanyang mata. Iniwan siya noon ng kanyang duwag na asawa para sa isang mas batang babae. Hindi niya inaasahan na isang lalaking kasing yaman at kasing galing ni Alex ang magkakagusto sa kanya. Ipinahayag ni Alex na seryoso siya kay Carol, hindi lang ito laro para sa kanya. Bago umalis, inimbitahan niya si Carol para sa isang hapunan kinabukasan, nagpaganda si Carol ng todo para sa kanilang susunod na date. Dahil hindi pa sila opisyal na magkasintahan, sinabi lang niya sa kanyang anak na may isang tao na may gusto sa kanya, hindi niya binanggit na si Alex yon. Walang kamalay-malay si Angel sa plano ni Alex at natuwa pa para sa kanyang ina. Kinabukasan, sinuot ni Carol ang kanyang pinakamagandang damit para sa kanilang date. Pagkatapos ng hapunan, natagpuan na lamang niya ang sarili sa kama ni Alex. Habang iniisip na isang hakbang na lang siya papalapit kay Angel, lumabas ang isang demonyong ngiti sa mukha ni Alex. Ngunit nababahala pa rin siya na baka mabunyag ang kanyang relasyon kay Angel at masira ang kanyang plano. Dahil dito, inutusan niya ang ahente na kumbinsihin si Angel na huwag ipaalam ang anumang bagay. Nang malaman ito ni Angel, mariin niyang tinutulan ang balak ni Alex na pakasalan ang kanyang ina. Hindi ito dahil sa selos kundi dahil minsan ang inabuso ni Alex ang isa sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. Natakot siyang baka pati ang kanyang ina ay masaktan nito. Sinabi ng ahente na isa lang itong maling akala at hinikayat siyang kalimutan na ang nakaraan. Sigurado raw siyang mahal na mahal ni Alex ang kanyang ina. Kung pakakasalan ni Carol si Alex, babayaran niya ang lahat ng utang ng kanilang pamilya at magkakaroon sila ng marangyang buhay. Ang kaligayahan ng kanyang ina ang pinakamahalagang bagay. Sa huli, napaniwala si Angel. Kinagabihan, bumisita si Alex sa bahay ni Angel. Nagkataong dating guro niya sa middle school ang lola ni Angel, kaya agad niyang nakuha ang tiwala ng mga matatanda. Nakita ni Angel kung gaano kasaya ang kanyang ina sa pagmamahal, kaya hindi niya nagawang wasakin ang ilusyon nito. Pinili niyang manahimik at magkunwaring walang alam tungkol kay Alex. Kinabukasan, nagpunta siya sa opisina ni Alex at binalaan itong huwag paasahin at saktan ang kanyang ina. Panyanatag siya ni Alex, "Huwag kang mag-alala, wala na akong nararamdaman para sa'yo. Ang mahal ko lang ay ang iyong ina, at gusto ko siyang alagaan habang buhay." Dahil dito, ibinaba ni Angel ang kanyang depensa at tumigil sa pagtutol sa relasyon ng dalawa. Kinagabihan, nakipaghiwalay si Alex sa kanyang kasintahan. Sinabi niyang umiibig siya sa isang simpleng babae at hindi na niya gustong makasama pa ito. Labis na nainsulto ang dating kasintahan ni Alex. Sa galit, pinunit niya ang mamahaling kwintas na bigay nito at isinumpang hindi na siya kailanman magiging masaya. Kinabukasan, inihayag ni Alex sa kanyang pamilya na pakakasalan niya si Carol. Hindi makapaniwala ang dating asawa niya at tinawag na hamak at badoy si Carol. Ipinagtanggol ni Carol ang sarili. Hindi raw siya gold digger. Pumapayag siyang pakasalan si Alex dahil sa pagmamahal, hindi sa pera. Sa gitna ng hapunan, inilabas ni Alex ang isang singsing at nag-propose kay Carol sa harap ng lahat. Labis siyang nalulong sa ilusyon ng pag-ibig kaya hindi niya napansin ang hindi magagandang reaksyon ng iba. Umiyak ng todo si Angel hanggang sa masira ang kanyang makeup. Matapos umalis si Alex, sinabi ni Angel na gusto niyang lumipat sa bahay ng kanyang lola kapag nagpakasal na ang kanyang ina. Naguguluhan si Carol, "May problema ka ba sa magiging stepfather mo, o ayaw mo lang akong magpakasal ulit? Kung ayaw mong manirahan kasama ko, hindi na ako magpapakasal. Hindi kita ipagpapalit sa ibang lalaki." Hindi makayang sabihin ni Angel ang katotohanan. Kaya inakala ng kanyang pamilya na hindi lang niya matanggap ang pagkakaroon ng bagong ama. At dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood.